28 hanggang verse number 34. Diyan na po kayo mga kapatid. And one of the scribes came, and having heard the reasoning together, and perceiving that he had answered them well, and asked him, which is the first commandment of all? Verse number 29, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. And the scribe said unto him, Well, master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but he. And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Verse 34, let's read all together. And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question. Father, we thank you for this day. Salamat po sa inyo pong pagpapala po sa amin na meron po kaming pag-aaral ng inyong salita. At kausapin niyo po kami, dalangin ko po, kung meron man po kami sa kalagitnaan na hindi pa po sila tiyak ng kanilang kaligtasan, bigyan niyo po sila ng kaligtasan, ng assurance, O God. Sa mga kapatid po namin, na kung ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, mga struggles, mga trials and temptations, kayo po ang magbigay sa amin ng kamanatagan. At kung ano man po ang umahadlang sa aming mga isip, upang hindi po namin maintindihan ang inyong mensahe, ay tanggalin niyo po ito. We praise you, Lord, and may the Holy Spirit will guide us this morning as we study thy word. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. You may be seated at praise the Lord. Bisita natin si Jem, ilang taon ka na? 17. Ilang taon ka na, Deo? 17, no? Parang mukhang mas bata si JM sa'yo, ano? Alright, yan. Praise the Lord. Salamat po sa mga young people na nagpapatahimik sa mga kids natin. Maraming salamat. Pero alam niyo po yung mga bata na maiingay, yan po ay tanda ng growing church. Na hindi mamamatay ang simbahan na to kasi merong susunod na generation. So ano yung kaya nating gawin? Magtulungan na lang po tayo. Maraming salamat. Last Sunday po, ako po ay nasa Quezon City at doon po tayo nangaral ng salita ng Panginoon. Kung gusto niyo pong mapanood yung aking preaching, nasa YouTube po, pwede po. And then, nung kina-Sunday yan, ng gabi, nagpunta po ako sa anniversary ng aking pong kaibigang pastor sa Marikina. At yung isa pong, yung guest speaker, meron siyang nabanggit na ang pangarap niya talaga magsundalo. PMA. Pero sa PMA kasi, noon, hindi ko lang alam sa ngayon, Brother Edgar, kung meron pa rin ganito, may limit, may standard yung height. Wala na, no? Gusto niya talagang yung buong pagkabata niya, yung youth niya, talagang nag-exercise siya, paghahanda para sa pagiging sundalo. Pero alam niyo mga kapatid, ang height niya ay 5'3". 5'3", ibig sabihin, parang mas maliit lang ng sa akin, ng konti. At ang kailangan sa pagsusundalo ay 5'4". Grabe, no? Sayang. Ang sabi niya, na-depress siya. So, di pa naman uso yung word na depress noon. Talaga, sobrang lungkot niya, dismayado, kasi gusto niya talagang sundalo. Pero dahil sa isang, ano ba yun? Inch ba yun? Isang inch lang. So close, and yet so far. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, ngayong umaga. So close, napakalapit, konti na lang sana, pero malayo pa din.
Hindi ko alam kung kayo ay fan ng NBA, pero every time na finals, lalo na yung kasagsagan pa ng Golden State Warriors sila Stephen Curry, may mga pagkakataon nakala mo, kahit nanonood ka sa TV, parang nandun ka sa stadium, tapos kinakabahan ka, tapos may mga pagkakataon na ang points, isa lang, panalo na, pero 99, 100, konti na lang. Kung na-shoot niya lang sana yun, sana panalo sila. Sana sila yung naging grand champion. Alam niyo po, sa buhay natin, may mga ganyan eh. So close, napakalapit. Hindi katulad nung isa. Muntik ako maging top 1. Bakit? Kasi yung katabi niya tinawag eh. Top 2 eh. Muntik-muntikan. So close and yet so far. Alam niyo po, mga kapatid, iyan po yung pag-uusapan natin ngayon. Naaalala po natin yung pag-aaral natin ng mga nakaraan. Sino yung mga taong nagki-question kay Jesus Christ? Mga Herodians, tsaka mga Pharisees. Anong tanong nila kay Jesus Christ? Kung baka kami ba ay magbibigay ng buwis sa gobyerno? Ano sabi ng Panginoon? Ibigay kay Caesar ang para kay Caesar. And then after nun, same chapter, may nagtanong uli kay Kristo, ito namang mga matatalinong mga Saduseyo, yung merong 7 asawa, naaalala nyo? Babae na may 7 asawang lalaki, namatay silang lahat, sinong papakasalan? Sabi ng Panginoon, kayo ay mga mangmang, kayo ay nagkakamali, hindi nyo alam ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Dito sa verse number 28, same chapter, meron na namang nagtanong kay Kristo. Pero sa pagkakataong to, hindi siya nagtanong dahil gusto niyang pulahan si Kristo, pahihiya si Kristo. Medyo kakaiba. At hindi siya grupo, mag-isa lang siya. Kasi, look at verse number 28. Mag-aaral na po tayo mga kapatid. Handa na ba kayo? Amen? Yan. So verse number 28, and one of the scribes came. Now, Pastor, ano ba itong mga scribes? Yung mga iskriba? Yung mga iskriba, palagi nyo lang iisipin, kasi ang dami mga groups sa New Testament. Yung pinag-usapan natin, Sadducees, Pharisees, Sanhedrin, Herodians. Ito yung mga iskriba, lagi nyo lang iisipin, panulat tsaka papel. Scribe, tagasulat sila, tagasulat. Sila yung nagtatransfer ng law. Nagkokopya, kaya sila tinawag ng mga skriba. At hindi lang sila basta nagkokopya ng mga kasulatan, sila din ay nag-i-interpret ng kasulatan. Kumbaga, alam na alam nila, lawyers, alam na alam nila yung law. Hindi lang dahil sinusulat nila, kundi pinag-aaralan nila at ini-interpret nila. Ngayon, itong scribang ito, hindi natin alam ang kanyang pangalan. And having heard them reasoning together, sino yung mga kausap ng Panginoon? Herodians, Pharisees, and then Sadducees. Naririnig niya, na-witness niya kung paano nilampaso ni Kristo itong mga taong to. And perceiving that he answered them well, na-witness niya na lahat ng mga tanong nila ay nasagot ni Kristo ng maayos. Ngayon, pagkakataon niya naman para magtanong. Sabay-sabay nga natin basahin yung kanyang tanong. 1, 2, 3, go. Yan. Ngayon, pag sinabi nating first, pag sinabi pong first, ang ibig sabihin nito, pinakadakila or pinaka-importante. Kumbaga, wag mo nang labagin o yung ibang mga utos, pero ito gawin mo. Magkaroon ka na ng pagkukulang sa ibang utos, pero itong utos na to, wag mong kakaligtaan. Ito yung pinaka-importante. First priority sa lahat ng mga commandments. Now, sa Old Testament, sa mga nag-afternoon service, ilan ulit yung laws, do's, and don'ts? Palagi kong tinatanong sa inyo. Ilan, Brother Je? 600? 600 ano? Sister Grace? 30? Malapit na. Ha? Pambihira. So close, yet so far. 613. Yan yung mitzvah. Ang daming kautusan, ang daming do's and don'ts. Kung bakit itong skribang to, nagtanong siya, kasi sa sobrang daming utos.
Now, ito na yung exciting part. Paano sasagutin ni Kristo? Or ano kaya? Ang daming utos. Ano yung pinaka-importante, pinaka-mahalaga? Look at verse number 29. Look at the mouth of Jesus Christ. And Jesus answered him, the first of all commandment is, ang pinaka-importante, ang pinakauna, ang pinakamahalaga sa lahat ng mga utos ng Diyos. Basahin nga natin. Ready, go. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Wait lang, Pastor. Parang pamilyar yan ah. Yes, pamilyar. Kasi ito pong sagot ni Jesus Christ ay matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 6. Itong word na here, ang Hebrew word po niyan ay sabihin nyo, Shema. Shema. Yung Shema, here. Ano po yung dapat nilang pakinggan? Ito po ang Shema. O Israel, the Lord our God is one Lord. It means the unity and the uniqueness of God. Now, kung pag-aaralan natin ng malalim, pinapakita na dyan yung triune God. The unity and the uniqueness of God. Kasi, sinabi to ng Panginoon para hindi sila sumamba sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan ng Old Testament. Ang Diyos na totoong Diyos, na Diyos nyo, na Panginoon nyo ay iisang Panginoon. Look at verse number 30. Dahil siya ay totoong Diyos at Diyos na nagligtas sa inyo, unique God, verse number 30, look at that. Ito na, pakinggan na natin. Pinakamahalagang utos. And thou shalt love the Lord. Mahalin mo ang iyong Diyos with all thy heart, ng iyong buong puso, with all thy soul, ng iyong buong kaluluwa, and with all thy mind, ng iyong buong pag-iisip, and with all thy strength. So, pwede man natin sabay-sabay, bahalin daw natin ang Diyos with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Ulitin natin, with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. That means total commitment, 100%, all out. Yan ang pinakamahalagang utos sa lahat, na mahalin ang Diyos. Now, loving God. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Bakit? Kasi ang mga eskriba, ang mga tao noon, sila yung nagde-determine, ito importante to, ito hindi to importante, ito importante to. Ngayon, paano ba natin ipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas? Hindi matatapos sa verse number 30. Kasi madaling sabihin, mahal ko ang Diyos. Pero ang tunay na manifestation na mahal natin ng Diyos ay makikita natin sa verse number 31. Andiyan pa kayo mga kapatid? Verse number 31 goes like this. And the second, at ang pangalawa is like, namely this. Or sa ibang gospel, and the second is like unto it. At katulad yung pangalawa, katulad din ng una. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Para mahalin mo ang iyong, ano yung neighbor? Kapitbahay, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Now, alam nyo, ang daming mapag-uusapan dito kasi ang daming background story nito eh. Yung true manifestation na mahal natin ng Diyos ay mahal mo yung kapwa mo. Okay, agree ang mga scribes. Agree tayo. Tama naman. Hindi mo sabihin, mahal mo ang Diyos. Ngayon, mamahalin mo din kung ano yung mahal ng Diyos. Ano yung mahal ng Diyos? Mahal ng Diyos ang tao. You cannot say, you love God, you know God, and you treat people like a garbage. Pagdating sa Luke, merong tanong ang mga tao, Panginoon, sino ba ang aming neighbor? Sino ba ang aming kapitbahay? Kasi ang concept ng mga Hudyo sa neighbor ay yung kapwa nila Hudyo, kapwa nila Israelita. Gagawan mo lang ng mabuti or mamahalin mo lang yung mga kapwa mo Israelita. Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong kunento niya? Nung tinanong siya kung sino ang kanilang mga kapitbahay, ano yung kunento niya? The good,
Samaritan. Sino ang tumulong dun sa lalaking Hudyo na nagulpe? Walang iba, hindi yung pare, hindi yung Levita, walang iba kundi yung Samaritano. Now, ang Hudyo at ang Samaritano magkaawayan. Pero nagpakita ng Samaritano ng pagmamahal niya sa kaibang lahi niya. And that's the point. When we say our neighbor, hindi lang yung kalahi natin. Mahalin mo ang kahit ang iyong kaaway, gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, this is very hard words. And this is the greatest, foremost commandment of all stated by our Lord Jesus Christ. Look at that. There is none other greater than this. Wala nang ibang tanyag pa or mas mabigat pang utos kesa dito. Pagdating ng verse number 32, sumagot yung skriba. Ano kaya ang sagot ng skriba? Tatablahin niya kaya si Jesus Christ or mag-a-affirm siya? Look at that. And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth. Yun. In-affirm niya yung sinabi ni Kristo. Nagsasabi kayo ng katotohanan. For there is one God and there is none other but He. So yung sinabing, Shema, hear, O Israel, our Lord is one, our God is one Lord. Ina-affirm niya na tama yung sinabi ni Kristo. Pagdating ng verse number 33, and to love Him with all the heart, and with all the understanding, with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbor as himself. So, mahalin ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapitbahay, ang iyong kapwa, kahit mismong kaaway mo, and then, is more than all whole burnt offerings and sacrifices. Kasi nga, kahit sundin mo lahat ng utos ng pagbibigay, pero deep inside of you, pwede kang hindi tama sa Panginoon na nagbibigay ka. Pero hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang kapwa mo, pero hindi mo pinapakita sa gawa mo. So it is more than burnt offerings. It is more than sacrifices. So this scribe affirm what Jesus said, kung ano ang greatest commandment of all. Now, Pastor, wait lang. Hindi pa tapos si Pastor magpaliwanag. Tingnan natin yung response ni Jesus Christ. Verse number 34. And when Jesus saw that he answered discreetly, when we say discreetly here, wisely, understanding, naiintindihan niya yung kanyang sinasabi. Matalino, with understanding, intelligently, wisely, said unto him, sinabi sa kanya. Pwede ba nating basahin lahat? Thou, ready, go. Thank you po. Thou art not far from the kingdom of God. So, Pastor, ano pong ibig sabihin niyang, thou art not far from the kingdom of God? And after nyon, wala na nagtanong sa kanya. Para sa Tagalog, ganito. Uy, hindi nilalayo yung sagot mo. Nung in-affirm ng scribe si Jesus Christ, parang sa language natin, hindi nilalayo yung sagot mo. Hindi lang yun yung sinabi ni Jesus Christ. Thou art not far. Yung thou dito, ang mismong tinutukoy niya, yung skriba. Hindi ka nalalayo mula saan? Mula sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na, ikaw ay nasa kingdom ng Diyos na. So close, napakalapit niya na, but so far, pero malayo pa din siya. Now, every time in the Bible, every time ang tao, nilalagay nila ang pananampalataya nila kay Kristo, ina-affirm ni Jesus Christ yun. But this very moment, sinabi ng Panginoon, hindi ka nalalayo mula sa kaharian ng Diyos. So close and yet so far. Malapit ang sagot niya, pero mismo ang sarili niya, hindi pa rin siya kasapi sa kaharian ng Diyos o sa madaling salita, hindi pa siya regenerated, hindi pa siya ligtas.
thou art not far from the kingdom of God. Kung i-replace natin, ay, tama yung sinabi mo. Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Kaso, wala ka talaga pa sa kaharian ng Diyos. Pastor, what's the problem? Anong problema, Pastor? And this is the problem. Andyan pa kayo mga kapatid? Number 1. Pwede kang magkaroon ng tamang paniniwala tungkol sa Diyos. Pwede kang naniniwala ka sa Trinity. You have this correct theology. Pwedeng kilala mo si Kristo. You know the Holy Trinity, but does not assure salvation. Now, don't get me wrong. Pastor, patapusin nyo ang sermon kasi baka pag magstay kayo dito sa first slide natin, baka ma-misinterpret si Pastor. Maraming tao sa kinagisnan nating relihiyon, they know Trinity. Sunday after Sunday, when they go to church, they have this what we call apostolic, ang tawag dito, Apostles' Creed. Sige nga, pwede ba nating i-recite lahat ng faithful dati sa ating nakagisnang relihiyon? Pwede ba nating i-recite yung Apostles' Creed? I believe the Father. Hindi, Tagalog kasi yung kabisado natin eh. Ang hirap yung English eh. I believe the Father, yung pinaka-exciting part sa akin doon ng bata ko, kay Poncio Pilato, ganyan. Di ba yung sinasabi, sino nakakaalala, Sister Maya, no? Di ba kayo nagsisimba dati? Pati sa Katoliko, hindi nagsisimba. Joke lang. Sunday after Sunday, they recite it. They have this correct theology about Trinity. But that doesn't assure them na sila ay merong kaligtasan. Why? Because tama ang theology nila, tama ang Trinity, tama na naniniwala sila si Jesus Christ ay Diyos, pero ang way ng kaligtasan nila, it's not by Christ, is not by faith alone, through Christ alone, by the grace of God alone. Ano ang kanilang kaligtasan? Sacraments. You need to do this, to do this, to do this, to do this, to do this. 7 sacraments. Kung ano naman, magpakabuti ka, baka mapunta ka sa purgatorio, mapurga ang mga kasalanan mo, and then later on, mapupunta ka sa langit. Brother and sister in Christ, maybe lumaki tayo sa church. You know the doctrines? Alam mo yung mga terminologies like soteriology, Trinity, but does not assure our salvation. Number 2. Andiyan ba kayo mga kapatid? Itong message na to medyo kakaiba kasi parang napaka-doctrine lang dating. Knowledge of the Bible does not assure salvation. Ha, Pastor? Akala ko ba ang Biblia makakapagligtas sa atin? Yes, the Word of God will regenerate us. Pero ang iba ganito, kapag bio-bio ka sa Biblia, parang hindi ka mapupunta sa langit. Yan ang turo ng Jehovah's Witnesses. Kailangan magpakadalubhasa ka sa Bible at dyan itetest ni Jehovah kung gaano kadami ang alam mo sa Biblia at magkakaroon ka ng paraiso. Now, you may memorize the Bible. Kahit Greek words, Hebrew words, marami kang alam sa Biblia. Sa tingin mo, mas magaling ka pa sa nagpe-preach o mas magaling ka sa pastor, lumaki ka sa simbahan, ikaw ay tinatawag na Bible wizard. Ibig sabihin, madami kang alam. Walking Bible dictionary. But katulad ng iskribang ito, so close and yet so far. It does not guarantee our salvation. Knowledge plus sincerity, even though you are sincere about it, isn't enough to get us into the kingdom of God. Are you still there? Medyo doctrine lang tayo ngayon. Next. The performance, basahin natin lahat. 1, 2, 3, go.
Akala mo lagi ka nag-church. Akala mo lagi ka nagpupunta sa simbahan. Mapupunta ka na sa langit. Akala mo lagi ka nag-choir, lagi ka nag-offering, lagi mong sinusunod si pastor. Lagi ganto, ganyan. Mapupunta ka na nasa kaharian ng Diyos. No, my friend. Kahit lahat pa ng simbahan mo, lahat pa ng gawain, tulungan mo, kahit marami ka pang para churches, hindi yan i-assure na ikaw ay ligtas. And for our last slide, sino ang mag-a-assure ng ating kaligtasan? No other than Christ. Faith in Christ. Pwede ba nating sabihin lahat? Faith in Christ does. Kaya, kung tayo ay wala pa talagang pagkakilala sa Panginoon, come to Him. Now, it doesn't mean na itong iskribang to, hindi siya naligtas later on. We don't know. Maybe, some says, after the resurrection of Christ, nagkaroon siya ng kaligtasan. You may know the Bible, attend church, agree with sound doctrine, admire Jesus, and even teach others, and yet, still, you are going to hell or damnation or condemnation. We can enter, brother and sister in Christ. Hindi lang basta so close na malapit ka na sa langit. Kaso kinulang ka ng konti, impyerno pa rin. Tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Tayo ay mapupunta sa tinatawag na Kingdom of God by Christ, by faith in Christ alone. Now, I want to share you this picture. Pastor, ano bang pagkakaiba ng, yung isa. Ano bang pinagkakaiba ng Kingdom of God tsaka ng church? Or ng heaven? Ano bang ibig sabihin na tayo ay nasa Kingdom of God? Now, look at this. This is the Jewish people, the Israelites, yung mga saved lang, yung mga naniwala lang sa Messiah. And this is the body, the church, you and me, all over the world. Kahit nasaan man sila, basta sila ay nanampalataya sa Messiah kay Kristo, sila ay kasapi sa tinatawag na the family of God, the body of Christ. At itong dalawang to, yan ay nasa isang malaking realm. Yan tawag natin dyan, Kingdom of God. Now, next picture. So mga kapatid, just listen. Ito Old Testament. Kingdom of God in the Old Testament, largely limited to peoples and lands of Israel. Na yung mga propeta lang ang nakakaunawa about sa Kingdom of God. Nung si Jesus Christ, siya ay dumating. Anong ibig sabihin ng inauguration? Anong ibig sabihin ng inauguration? Sinimulan. Nagsimula na ang Kingdom of God. Okay? In-inaugurate niya. When He died on the cross of Calvary, He inaugurated the Kingdom of God. Or in His present, yung siya ay namuhay sa mundong ito, in-offer niya yung Kingdom of God. Now, nung namatay siya, nandito na tayo ngayon. Nandito tayo sa continuation. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kasapi ka na sa tinatawag na Kingdom of God. Pastor, saan ba ako kasapi? Sa Church of God o sa Kingdom of God? Yung Church of God, kasama sa buong realm ng Kingdom of God. Ikaw ay nasa kaharian na ng Diyos. Pero continuation, nasaan yung kaharian? The Bible says, Christ is ruling in our hearts. Pero yung physical kingdom, na makikita natin si Kristo na nakaupo sa trono at flourish ang kapayapaan at ng righteousness, someday yan, consummation. Pag muling dumating ang Panginoon sa Kristo at isa-set up niya yung kanyang tinatawag na millennial kingdom of Christ for 1,000 years, walang paghihirap, si Kristo ang namumuno, yan yung consummation ng kingdom of God. Now, in our application, brother and sister in Christ, are we still there? Pastor, ano naman to sa akin? Come. Don't just be close. Baka naman hindi ka pa talaga totoong ligtas. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me.
Kung bakit ayaw mong sumunod sa Panginoon sa Kristo, baka hindi ka pa siya talaga nakakilala sa Panginoon. You need to accept Him, to believe on Him. You need the gospel. What is the gospel? We are all sinners. Tayo ay nagkasala mula sa banal na Diyos. At dahil ang Diyos ay banal, pag namatay tayo, hindi tayo pwede sa Kanya. Kasi nga, banal siya eh. Banal, hindi ba pwedeng madikitan, mahaluan ng kahit konting kasalanan at tayo ay makasalanan. When we die, we can go to heaven kung saan naroon ang Diyos dahil banal siya. Mapupunta tayo sa impyerno. But, God loved us so much. He gave the Lord Jesus Christ, died on the cross. Son of God, lived a sinless life, born of a virgin. Hindi siya nagkasala. Namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay muli. At pinangako niya na siya ay muling babalik. At sabi ng Biblia, kung sino man yung mananampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, marahil, hindi ka paligtas. Yung aking classmate sa Bible School, lumaki siya sa simbahan, palaki siya ng kanyang tito na pastor na Amerikano, pumasok siya sa Bible School, through the years, she thought na siya ay ligtas, na siya ay mapupunta sa langit. Pero just a simple lecture na binigay ng aming professor, nakita niya na hindi pa pala ako ligtas, kaya pala hindi nababago yung ugali ko. Kasi ang tunay na ligtas, mga kapatid, babaguhin ng Panginoon yung ugali. Kung pasama ng pasama yung ugali natin, baka hindi ka ligtas. Kasi little by little, babaguhin ka ng Panginoon. Yun yung evidence ng iyong kaligtasan. So just be honest. Pastor, I thought I'm saved. Just come to Him. Just beg Jesus Christ, Lord, I'm a sinner. Please come to my life. And then that's it. Right there. Even though pastor is still preaching right now, pag nakita mo ang sarili mo ng makasalanan at kailangan mo si Christ for your salvation, na siya lang ang tagapagligtas, He died on the cross on the 2,000 years ago on the Calvary, then you are saved. You are belong to the kingdom of God. Come to Him. Now, not only that, another one, call. Sana tayo ay hindi lang tayo ang maligtas. Sana tumawag din tayo ng maraming mga tao makakilala pa sa kaligtasan. Kita nyo ha, walang kwenta lahat ng pagpapayaman mo, walang kwenta ng lahat ng sayo. Kung yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, wala. Nagpayaman ka, pero wala kang nadala sa langit. Kaya sabi nga ng Bible, lay up your treasures in heaven. Sino yung mga treasures natin? Yun yung mga eternal. Ano yung mga eternal? Yung mga habang buhay. Yun yung mga kaluluwa na madadala natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, invite our neighbors to enter in. Na hindi lang pumasok dyan sa simbahan, kundi pumasok kay Kristo. Sana ngayong anniversary na paparating, magkaroon tayo ayoko ng anniversary na magpapakain lang tayo, tapos mamimigay kayo ng mga love gift sa mga bisita ng pastor. Sana ang anniversary, evangelistic. Si Brother Kel, mag-i-invite ng 3. Kung tayo mag-i-invite tayo ng isa-isa, hindi kasya yung church natin. Na sila ay makakilala sa Panginoon. Sasabihin nyo, punta ka sa anniversary namin, may kainan. Siyempre, pang-bait yun, Brad. Pinoy eh. Ano meron sa church nyo? Chibog. Pero pagdating dito, makapakinig sila ng gospel. Then it's up to them if they will believe Christ or not. Pero kung ikaw mapupunta sa langit, never mo silang in-invite sa church. Pastor, hindi ka pa kasi kaya mag-share ng gospel. You can invite them sa church at maraming mag-share dito ng gospel. Paulit-ulit kong sinasabi, yan, sa mga nanay, kung kayo may mga apo, gusto niyo mga anak niyo maging matalino sa school, maging sporty, pero hindi niyo tinitrain sa salita ng Diyos. Pagdating ng araw, baka ayawan nila ang Panginoon. And then other one,
part ng call yung pag-support natin ng missions. So mga kapatid, yung ating mission offering. Now, ito po ay test ng inyong pananampalataya sa Panginoon. It's between you and the Lord. Pero yung pagbibigay mo sa missions, hindi yan napupunta sa wala. Yung mga missionaries na pumupunta sa ibang lugar para mag-share ng gospel, magpapayaman ba sila doon? Hindi sila magpapayaman doon. Dala-dala nila ang ebanghelyo upang ang mga tao makakilala sa Panginoon. Kaya i-revive po natin, diba, yung pagbibigay natin sa missions. Maliit man o malaki, little is much when God is in it. Sanayin natin yung sarili natin na magbigay tayo sa missions sapagkat yung mga taong pumupunta sa ibang lugar, yan po ay kanilang nagagamit upang sila ay makapagpatuloy. Amen mga kapatid? And then, yan, mag-support tayo ng mga Bible students. So every week, mula sa ating fund, sinabi ko naman to sa inyo before, kapag meron tayong pera, yung mga Bible students sa Bible school, inaabutan ko yan. Hindi naman malaki. Pero sobrang pasalamat nila. Sabi na, Pastor, yung 100 pesos na binibigay mo a week, sobrang tulong nun. Dahil sa RT, 13 pesos lang, 26 pesos balikan, makakapunta na sila sa school. Yung 26 pesos times 4, ilan yon? 100. Basta ganon. Oo. Sobrang laking tulong, i-load nila dun sa may top up nila, sa VIP card nila, makakapasok na sila. Sobrang laking tulong. Kaya mga kapatid, yung mga pagbibigay natin sa Panginoon, hindi ito napupunta sa wala. Kaya kayong mga Bible, mga students, dapat kayo ay nagtatights na. Pastor, magtatights ako pag may trabaho na ako. Hindi. Ngayon pa lang estudyante ka, sanayin mo na yung sarili mo magbigay sa Panginoon. Kasi bakit? Isinusuporta natin yan sa mga Bible students, missionaries. Andiyan pa kayo mga kapatid? Ito lang. Another one. Let us continue. Kung tayo ay nasa kingdom na ng Panginoon, huwag na tayong umalis pa. Sa Christian life, hindi ito pagalingan, hindi payamanan, hindi pataasan. Palagi nating tatandaan, patapatan. No matter what mangyari sa buhay mo, lagi kang nandyan naglilingkod sa Panginoon. Anong season ng buhay mo? Yan, katulad niyan. Masakit kasi yung kapag nag-aaral pa, nasa church. Kaya mga young people, dapat lagi itong tinuturuan eh. Ay, wala pala si Kuya Braille, no? Ayan, mga ate kuya. Sobrang tindi ng pressure ngayon kasi dapat ganito ka na, dapat ganyan ka na. Hindi. Kahit ano pang marinig mong dapat, ang dapat lang na lagi mong marinig, dapat tapat tayo. Magtapat ka sa Panginoon, ibibless ka ni Lord. Naniniwala kayo doon? Tapat kayo kay Lord. Kung ano yung pinapagawa sa inyo ni Lord, gawin nyo. Kasi makikita mo, paulit-ulit ko nang nakita sa mga taong, hindi lang sa buhay ko, sa mga taong nagtapat sa Panginoon, binibless ni Lord. Kita mo ha, nung Wednesday galing ako sa Padilla. Yung nagpuplot, yung nagpapiano, kala mo mga young people na kala mo walang mararating sa buhay. Pero mga faithful. Tapos sabi ko, Pastor Mir, sino yung nagpo-float? Ano yan? Civil engineer yan ng munisipyo. Tapos siya yung magpapakain sa atin mamaya. Very humble. Tapos tinanong ko, anong plano mo? Mag-ibang bansa ka. Maraming opportunity. Hindi, Pastor. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Tapos tayo, wala pa nga tayong mapagmamalaki sa buhay, masyado tayong mayabang. Yung friend ko, sa church nila, ang mga member, may doktor, may lawyer. Pagtapos ng simba, sino mga naglilinis? Yung mga doktor tsaka mga lawyer. Wala kasing doktor dito. Kaya sa church, kung magkakaroon tayo, may engineer tayo, di ba? May doktor, may lawyer. Hindi ganun dapat ang tawagan natin. Ang tawagan natin, brother and sister. Kasi sa church, lahat tayo pantay-pantay.
Hindi yung 6 digits ng sahod ko. Hindi ako karapat dapat mag-map ng church. Sabi sa akin, Pastor, ayan si brother ganto. Tatrabaho yan sa Laos. Pero pag tinignan mo, binigyan ko nga yan ng magandang damit kasi hindi mo kang director ng company. Pag weekdays pumupunta sa church, nagmamap. Bakit itong mga taong to? Pinagpapala ng Panginoon. Tapat kasi sa Panginoon. Kaya mga kapatid, magtapat tayo kay Lord. Kung ano yung talent na binigay sa atin ni Lord, ipagamit mo kay Lord. Huwag mong itabi lang. Kukunin niya ni Lord, wala. Magaling ka kumanta, maganda ka kumanta. Pag Sabado, pumunta ka dito, mag-choir tayo. And then last but not the least, celebrate. Hindi tayo so close yet so far. Talaga, nandito tayo, bilong tayo sa kingdom ng Panginoon. And someday, the King will come, and then He will take us up. No more tears up there. And what a day that will be. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, may mga pagkakataong tayo ay pressured, nangihinawa tayo, nangihina, dadating si Lord para sa'yo. Amen? Kung hindi pa dumating si Lord mamaya o habang buhay ka pa, tandaan mo, ang kamatayan ay ganansya. Hindi pa natin gustong mamatay. Pero kung tayo ay mamamatay, ito ay pagsisimula ng totoo nating buhay. Buhay na meron kay Kristo. For to me to live is Christ and to die is gain. So, if you are so close yet so far, come to Jesus Christ. And kung tayo ay nanghihina in our Christian life, let us just continue. Maging tapat tayo sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you for this message. We are not so close because nandito na po kami sa inyo. And you promise us, Lord, that you will come again, Panginoon sa Kristo, upang kami po ay kunin.